Bibingka sa Quezong Puti, a glutinous rice flour and carabao or goat's white cheese-based traditional dessert or snack in the Philippines. Bibingka sa Quezong Puti is best served just after lunch, after dinner, or in the afternoon as a snack. Top some margarine or butter on the bibingka sa Quezong Puti and it's game over. So let's stop the intro. Start preparing the Filipino favorite bibingka sa Quezong Puti using firewood in our traditional Filipino kitchen, or what we call in Bisaya as abuhan. It is rare to find an abuhan in major cities these days for obvious practical and environmental reasons. But in most provinces, you can still be in luck. In this episode, we are joined by CCA pastry chef J.R. Bautista. Chef J.R. will demonstrate to us how to make and bake the bibingka sa Quezong Puti using traditional ingredients sourced locally in Manila and at Sweet Bee Farms in Impasugong, Bukidnon, and most importantly, baked in our traditional abuhan. Alam mo dati, ginagawa lang ang bibingka kapag Christmas. Oo, kasama ng puto bongbong. Ayan ang mag-partner talaga. Pero nowadays, makikita mo na siya all year round ang bibingka kasi ganun talaga siya kamahal ng Pilipino. So kapag natikman mo ang bibingka, parang Pasko lagi. Ang lamig naman dito sa abuhan, Sir Martin. Kaya naisip ko, gawa tayong bibingka. So, i-rundown ko lang yung mga ingredients. Meron tayong glutinous rice flour, all-purpose flour, meron tayong water, may egg, may sugar, may melted butter, may coconut milk, meron din tayo ditong baking powder at yeast, tsaka meron tayong salt. Okay? Napakasimple nito, Martin, no? Paghahalo-haluin lang natin lahat ng ingredients. So, unahin na natin yung ating dry. So, para lang tayong gumagawa dito ng pancake batter. Okay, haluin lang natin. Tapos, ihalo na natin yung ating mga wet ingredients. Water, egg, yung ating coconut milk, at yung ating melted butter. Martin, itong salted egg tsaka itong ating Quezong Puti, iiwan natin. Ipang-tatapping natin yan mamaya. So, i-mix lang natin ito ng i-mix hanggang sa maging smooth. Walang lumps. Kanina, habang pinaprepare ko yung mga ingredients na gagamitin natin, nagpapabaga na ako ng kahoy. Kasi ang gagawin natin, merong baga sa ilalim at meron ding baga sa ibabaw. Kapag ganito na, Martin, yung ating mixture, pwede na natin siyang i-transfer sa ating lalagyan. Okay? So, meron na akong prepare dito. Banana leaves lang siya. Tapos, ito yung ating traditional na pinaglulutuan ng bibingka. Scoop lang tayo. Mga 2 scoop lang siguro, pwede na yan. Parang pancake nga pala. Tapos ilalagay na natin tong ating toppings. Yung ating itlog na maalat at yung ating Quezong Puti. Okay, ihahanda ko lang yung ating paglulutuan. So, kukuha lang ako ng baga dito. Tapos ipapatong natin tong ating pan. Okay. So, after mga 12 minutes or so, pwede na natin ahunin yung ating bibingka. Mainit na bibingka. Okay, check na natin yung bibingka natin. Yan. Okay na. So, pwede na natin siyang kunin.
Nagbibigay din siya ng flavor sa ating bibingka, actually. Ano pa inaantay natin? Ikaw. Hinintay namin.